let's continue to lift our hands to God. A sign of our worship and trusting everything to Him. Whatever our circumstances, we know that He is faithful. He is always there for us. He is always there for us. Hallelujah. Be still, there is a healer. Hallelujah. So sing. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. In His arms, a fortress for the weak. To sing, let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Sing, be still. There is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise. Come on, church, let your faith arise in this place. Oh, let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength.
sing. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this dance, I remember you are faithful, God, forever. Come on, lift it up. I lift my hands to believe again. You are my strength. As I pour out my heart, this day I remember you are faithful, God. For I lift my hands to you, God. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, forever. Come on, you worship Him. Come on, open your mouth and you worship. You worship our precious God. You are faithful, God, Yes, you are praise you. Oh, we sing one more time. I lift my hands to believe again. We believe in you, Lord, 'cause you are my, yes, God, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God. Come on, one more time. Can we lift our hands? Oh, I lift my hands to believe. I got home, we believe. you are my You are my refuge and my fortress, oh God. 'Cause as I pour out my heart this day, I remember oh, you are faithful, God, forever. Come on, give Him a clap of offering. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, our mighty God, our glorious God. We give you honor, Lord. And this morning, we give you our highest praise, oh Jesus. Disciples Journey. Lagi ko sinasabi, no, maiksi lamang yung ano ko, pero minsan mahaba, no? Pansin nyo ba? Papa-amen kaya. That, I will make it this very quick because the Holy Spirit has something in my heart that wants to do this morning. Amen? Last week, si Pastora May discussed about or shared about the Spirit-empowered disciple. Amen? Tama po ba? Parang nakalimutan nyo na. Sabi ng Lord ay kapag ganyan ay nakakalimutan nyo, para daw kayong tumingin sa isang salamin, tas nakalimutan mo na yung itsura mo. Dapat hindi po natin kinakalimutan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, na nagbibigay buhay sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Sino dito gusto maging disciple ng ating Panginoon? Amen. Sino dito gusto maging disciple ng Panginoon? Say amen. Lahat po ng tinatawag dito sa loob ng iglesia po ay kailangan nagiging disciple po ng ating Panginoon. Kasi wala pong ibang Panginoon sa iglesia na ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kasi kung meron kang ibang boss, may iba kang Panginoon, ay hindi ito yon. Kasi dalawa lang may nagiging Panginoon. Panginoon, yung ating nagligtas sa ating kaluluwa, ang ating Panginoong Jesus, at yung Panginoon ng mundo, walang iba kundi sino yung Panginoon ng mundo?
si Satanas, yung naghahari sa kamunduhan. So dalawa lang yan, kapatid. Kanino kang disipulo? Kay Jesus o kay Satanas? Amen. Siguraduhin natin yan ha, tayo ay magiging disciple. I will explain to you sa atin po kung ano yung importance ng disciple. Dito po sa church natin, we have this vision. May kita nyo po yan, dyan po nasa napakalaking tarpaulin po na nanindiyan dyan sa tabi ni Brother Phil. Amen. The vision. And God gave us this verse in Acts 13:47. For the Lord gave us this command, and when He said, I have made you a light to the Gentiles, to bring salvation to the farthest corner of the earth. Anong ibig sabihin? Kapatid, ginawa kitang ilaw. Kaya nga fire starters kasi apoy ka eh. Ang purpose ng apoy ay nag-iilaw, nagbibigay ng ilaw. Kasi that time, nung panahon nila, wala naman silang kuryente. Apoy lang yung meron sila. Yung buhay na kay Kristo ay buhay na nag-iilaw dahil si Kristo ay ang ilaw. Amen po ba? Ginawa ka niya, pinag-aapoy ka ng Diyos para makita ng mga nasa paligid mo na may ilaw ang buhay mo, na merong Kristo na ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo. Ang ibig sabihin nun, ikaw ay niligtas ng ating Diyos. At ang gusto ng Diyos, meron siyang commandment to bring salvation to the farthest corners of the earth. Hallelujah. Amen. Pupunta ka sa mga hintil. Yung ilaw na yun para sa mga hintil. Ibig sabihin para to sa mga taong hindi pa naniniwala sa Panginoong Hesus. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Para sa mga taong wala pang ilaw na nasa kadiliman. Amen? Amen ba kapatid? Hindi ba kayo excited na kayo ay pinag-ilaw upang yung ilaw na yan ay i-share mo sa mga taong may kadiliman at naghahanap ng pag-asa. Amen? At hindi lamang sa kapitbahay mo, kundi sabi ng Diyos, to bring salvation to the farthest corners of the earth. Ibig sabihin, maging sa mga ibang bansa ay dadalhin ka ng Diyos, hindi para kumita ng pera doon, para hayahay ang buhay mo at ng pamilya mo, kundi para dalhin ang kaligtasan ng Diyos para sa kanila. Amen ba? Kaya ngayon yung commandment sa Matthew 28:19-20, go therefore, preach the gospel. Diba? Pero dapat dito pa lang, we share the word of God. Kasi yan ang ibig sabihin po ng fire starters. We start the fire. Hindi yung inaapulan natin yung apoy, ini-extinguish natin. Amen? And the vision for our church is to bring a dynamic and powerful church into all the world. Dalhin ang iglesia kung nasaan ka man, dadalhin ng ating Panginoon. Bakit? Kasi walang ibang magpipreach ng gospel kundi ang church. Amen? Hindi yung mga nakabasa lang ng Bible ang magsasabi sa kanila. Kasi maraming nagbasa ng Bible pero information lang sa kanila. Pero ang church, binasa ang Bible at merong layunin. At ang layunin natin ihayag ang gospel. And we need to set up and build a church in that place because we want to preach the gospel and we want to disciple people there na hindi lamang sasabihin yung gospel, kundi sila ay maturuan din ng gospel at mag-mature din sila sa Word of God. Amen po ba? At paano natin gagawin yun? We will raise up and train passionate disciples locally and globally. Ibig sabihin, magte-train ang mga pastor, ang mga leader ng iba't ibang tao locally and globally. Ngayon po nangyayari po yan kasi meron po akong tinitrain mga tiga Hong Kong, though they are part of different churches. Pero meron din sa atin po na member po natin from other country po, from Japan.
And there are also other churches from Japan na kasama din po natin sa Missions Academy po. And that's what we do. We raise up, we train disciples. Why? Kasi darating ang panahon na ikaw ay pupunta sa ibang lugar na hindi mo alam, kapatid. At minsan kapag nasa ibang lugar ka na, magtatanong ka, ano bang ginagawa ko dito? Bakit ba ako dinala ng Diyos? Kapatid, dapat alam mo ang mission mo. Alam mo dapat ang vision mo. Hallelujah! Amen? Pag pinapunta ka sa isang lugar, ang mission mo ay ipahayag ang ating Diyos. Kaya ngayon ang mandate natin, to make Jesus known to the unknown. Kaya pumunta ka ng Japan, marami doon, hindi kilala ang Diyos. Pumunta ka sa Hong Kong, marami doon, hindi kilala ang Diyos. Iba-iba ang Diyos nila doon. Dito nga lang sa Pilipinas, iba-iba ang Diyos dito. Yung iba, gino-Diyos yung tao. Ngayon, pinapatawag sa Senado. Di ba? Marami tayong klaseng Diyos dito. Pero walang ibang tayong ihahayag na Diyos, kundi ang buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kailangan ihayag po natin siya na siyang nagliligtas. Kaya mga kapatid, hindi po ako magtataka na some of you will go to different places. Some of you will go to different countries. Some of you will go to different provinces. Pero bago mangyari yun, kapatid, you need to be trained up in the church. Kasi walang ibang magtuturo at mag-aano sa iyo kundi ang church, para magampanan mo yung layunin mo sa ibang lugar. Amen? Kaya here in this church, meron po tayong journey. Discipleship, a journey po natin. Is number 1, we engage. We become a believer first. Okay? Engage tayo. Dito kung saan tinanggap mo ang Panginoong Jesus, na water baptize ka, nakakapag-attend ka ng encounter retreat, konektado ka sa life group, attend ka ng mga building blocks, yung mga pangunahin na kailangan mong malaman, weekly devotion, ititrain ka dito na may weekly devotion ka, and then statement of beliefs. Dito yun, maniniwala ka kasi nakita mo, naligtas ka na. You're now a believer. You are now engaged. Yan ang unang stage ng discipleship. Dito po sa atin. Kaya I will also, ilalagay ko rin to sa tarpaulin, lalagay natin para makita natin lagi. And then ang susunod na stage mo is i-equip ka na. From a believer, you now become a follower. Sumusunod ka na. At dito, sa pagsunod mo, ini-equip ka. Andito na yung mga activating spiritual gifts, may ministry 101, nagsiserve ka na ngayon. Okay, enroll ka na ngayon sa theology class ni pastor. Okay? Nagbabasahin mo yung Old Testament hanggang New Testament. Yan ang gagawin natin. Katulad po ngayon, nasa book of ano na kami ngayon? Katatapos lang namin ng book of Ruth. Okay? Sa Hebrew class ko naman, katatapos rin namin basahin ng Hebrew yung Ruth. Okay? So, konti na lang. Okay? Samuel, susunod na. And then, Old Testament, New Testament, kasi kapag ikaw ay mananampalataya, kapatid, binabasa mo yung Bible. Hindi to dinidisplay para sabihin, Christian ako, may Bible ako. Hindi yung ganun. Binabasa to, kapatid, or pinakikinggan kung may audio Bible, kung hindi mo kaya ng mata mo. Amen ba, church? Can we have this commitment na magbabasa tayo ng Bible? Ayaw ng iba. Lord, can we have a commitment that we will read the Word of God? Kasi alam mo kung bakit maraming naloloko? Kasi ayaw natin basahin. Mas gusto pa natin pakinggan yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube video. Ito na lang, pakinggan ko. Kaya hindi mo alam na minsan natatangay ka na pala ng kasinungalingan. Bakit? Hindi mo inaral hindi ka mismo nag-aral ng mismong ikaw yung nagbabasa. At yun po yung tinuturo ko. Okay? Yun po yung tinuturo namin ni Pastora dito sa theology class po natin. And then we have the basic church management, administration, and then pag-attend ng church leadership and conferences. Diyan po yung lahat. You are now a follower, ini-equip ka. Pagkatapos po nun, dahil in-equip ka, you now become a leader. You will now be exposed. Yan po yung third stage. You will be exposed. Dito yung mag-handle ka na ng life group. Minsan mag-handle ka ng maraming life group.
pinag-exhort ka na, may pinagpipreach ka na, nakakapag-minister ka na, or minsan pupunta ka sa mga rural or urban missions or global missions, prison ministry, hospital visitation, evangelism, and outreaches. Amen? And then you will have also church member follow-ups and visitation. Diyan na po nangyayari yan. Medyo mabigat na po yan. And then stage 4 is expand. From a leader, you now become a pioneer. Nag-uumpisa ka na. Kaya mo na. Okay? Nakakatayo ka na sa sarili mong paa. Kaya mo magtrabaho na. You will be deployed and released to the mission field. And then you will start groundwork for missions from building life groups to pioneering a church. Kaya mo na magsimula ng life group, kaya mo na magsimula ng church doon sa lugar na yon. Yan po ang journey natin. Mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa inyo, nakikita nyo ba ang sarili nyo sa journey na ito? Parang hindi nyo nakikita. Nakikita nyo ba yung sarili nyo sa ganito? That you are a believer, now become a follower of Christ. Ngayon ikaw ay leader na ni Kristo, servant ka na. Ngayon nagsisimula ka na, pioneering the work of God. Saan ka man magpunta, accountant ka man, engineer ka man, pumunta ka sa ibang lugar, magtrabaho ka doon. Pero tandaan mo, pag pumunta ka na doon, you're not just a disciple, but a missionary disciple. So ano po ang goal natin sa discipleship natin dito sa church? Our goal is to become a missionary disciples of Jesus Christ. Ang disipulo ni Kristo ay hindi lamang po fashion na isusot natin. Hindi, Christian ako. Pag nalagay sa resume, anong religion mo? Christian, ganon. Oh, anong mo? Christian. Hindi ganon. Kapatid, may mission ka. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka. Okay? May gagawin ka, may layunin ang buhay mo. Kapag ikaw, ang buhay mo na kay Kristo, naging Kristiyano ka na, ang gusto ng Diyos, maging missionary disciple ka. Hindi lahat ng missionary disciple, kailangan magpastor. Hindi yon kapatid eh. Saan ka man magpunta, ano man yung trabaho mo, ginagawa mo yung layunin ng Diyos. Yun ang pagbimisyon. Pinapahayag mo yung kabutihan, yung magandang balita sa ibang tao. You are making Jesus known into the unknown. Amen? So ano yung mga kailangan natin gawin? 3 things. Dito na tayo magsisimula. Lifestyle of a disciple in this journey. Number 1, disciple feeds on the Holy Scriptures. Hindi ka lang nagbabasa, kapatid, ng banal na kasulatan or ng Bible, kundi pinapakain mo ang sarili mo ng salita ng Diyos. Kasi kapag nagbabasa ka, you are filling your mind, your information box here. But when you are feeding, you are filling or feeding your spirit. You are filling up your spirit. Yan ang pagkain ng spirito mo, kapatid. Kaya kung hindi mo pinapakain ang salita ng Diyos, ang spirito mo, patay ang spirito mo, kapatid. Subukan mong magpakainin ang bata. Magkakasakit yan. Magiging sakitin yan. At ang worst na pwedeng mangyari ay mamamatay yan. Ganon din sa spiritual, kapatid. Magiging sakitin ang buhay mo. Kaya minsan parang ang Kristiyano, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka pa nagbabasa ng Word of God. Yung mga desisyon mo, nai-influensyahan ka na ng mundo, nagagaya ka na sa kanila. Kaya yung mga consequences nun, nai-experience mo rin, bakit kaya ganito ang buhay ko? Puro parang kamalasan na lang. Puro paghihirap, wala na akong ginawang tama. Bakit? Pinapakain mo ba, kapatid, ang spirito mo ng salita ng Diyos? Amen? Magkaiba po ang reading sa feeding. That's why in John 8:31, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Kailangan mag-abide ka. Tandaan mo, kapatid,
we do not read the Bible only to learn the Bible, but to learn obedience. Hindi ka nagbabasa ng Bible or pinag-aaralan ng Bible para marami kang matutunan sa Bible. Ganun pala. No, kapatid. Nag-aaral ka ng Bible para matuto kang sumunod sa author ng Bible. Maraming nag-aaral sa college. Nag-aaral sila para pag-aralan yung certain topic para magkaroon ng skills. Kasi yun ang magiging nila sa pagyaman nila. Makaahon man lang sa kahirapan. Edukasyon ang susi. Tama po ba? Ganun ang education po eh. But here in this Bible, ang natututunan po natin dito, hindi po katulad ng education ng colleges or ng school na ang natututunan natin, may matutunan tayong skills or information, kundi matututunan natin yung person behind the Bible. Makilala natin siya ng lubusan at makasunod tayo. Amen? Kaya kapatid, the only proof na ikaw ay disciple ng Diyos is you need to reflect on yourself. Are you obeying the Word of God? Amen? Kasi kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, of course, hindi ka makakasunod sa salita ng Diyos. Wala ka nabasa, ano susundin mo? Susundin mo yung sinasabi ng mundo. Yun ang magiging impact nun. Kaya ganun ang mga buhay ng Israelites. Kaya yung mga buhay ng Israelites lalong lumala kasi yung kultura ng mga kapitbahay nila, yung sa mundo nila, yun ang sinunod nila, ginaya nila. Kaya puro kapahamakan ang nangyari sa buhay nila. Kaya kapatid, kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka makakasunod sa salita ng Diyos, kapahamakan ang mangyayari sa buhay mo. Why? Because the wisdom of the world will bring destruction sa buhay natin. But the wisdom from the Word of God will bring peace in your heart. Kahit may problema ka, kahit magulo ang sitwasyon mo, meron kang kapayapaan dahil alam mo ang salita ng Diyos, dahil kilala mo ang Diyos na nasa buhay mo. Amen? And there is also naman na talagang nagbabasa ng Bible. Sa physical nga, yung paglagi ka ng kain, nagiging obese. Di ba? Ganon din sa spirito. Pag lagi ka nagbabasa, hindi mo naman ina-apply, nagkakaroon ka ng spiritual obesity din. Ganon din ang nangyayari. Ibig sabihin, hindi healthy. Kaya sa mga obese, ano ang recommended ng mga doctors? Hindi lang mag-diet, exercise. Ganon din po sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung ilalaki mo yung espiritu mo ng salita ng Diyos at hindi naman nakikita sa buhay mo. You need to exercise the Word of God. You need to demonstrate the Word of God in your life. You need to obey the Word of God for you to exercise the Word of God. That is a healthy Christian. Amen po ba? Huwag tayo maging spiritually obese na ang dami nating alam. Sa sobrang dami nating alam, hindi tayo nakasunod. Alam nyo ba na pwedeng mangyari na sobrang dami mong alam sa scriptures and yet galit ka sa Diyos? Sino ang mga nagpapatay sa ating Panginoong Hesus? Hindi ba't yung mga Pharisees? Yung mga memorize ang Bible, memorize ang scriptures. Pero hindi nila nakilala yung mismong author ng scripture, pinapatay nila. Ganon din ang pwedeng mangyari sa atin mga kapatid. Yung alam na sobrang dami mong alam, to the point hindi mo na alam, na wala ka na pala, hindi mo na kilala mismo yung author. Amen? That's why we need to love the Word, not just love the Word,
but love the Lord. Amen? You need to love the Lord. So we need to eat more, kumain tayo palagi ng salita ng Diyos, and exercise. Amen? Exercise tayo. Hallelujah. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, galaw-galaw din tayo. Exercise din tayo. Ganon din ha, yung spirito mo rin, i-exercise mo. Paano? Obey. Sabihin mo nga sa katabi mo, obey the word of God. Number 2. Ayan, bago pala do we have? Yes. Matthew 28:19-20, sabi doon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you," sabi ni Jesus. "And behold, I am with you always to the end of the age." Sinabi ito ng Panginoong Jesus sa mga disciples. Teka lang, Panginoon, di ba? Umakyat ka na, pero sabi mo, kasama ka pa rin namin? Yes. Kaya nga dito sa church, a disciple is not someone who only loves the word but also loves the Lord. Hindi lang yung mahal mo yung salita ng Diyos yung sinasabi, kundi mahal mo mismo yung Panginoon. Paano mo papakita yung pagmamahal mo sa Panginoon? Sabi nga sa John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." Patunayan mong mahal mo ang Diyos. Diba? Pag mga babae, nung araw, patunayan mong mahal mo yung anak ko. Mag-igib ka, magsibak ka. Diba? Ganun ang nung unang panahon. Ngayon, wala eh. Parang kindata na lang, "Uy, gusto kita." Sila na. Diba? Minsan walang ligaw-ligaw. Patunayan mo, kapatid, hindi ganun sa spiritual na larangan. Patunayan mong mahal mo. Amen? Kaya kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pag nandito tayo sa church, ma-attend ka ng mga programa ng church, it's for you to teach, turuan ka para makasunod, to follow. Amen? Second, disciple follows the Holy Spirit. John 14:16, "I will ask the Father and He will give you another helper so that He may be with you forever." Sabi ni Jesus kanina sa Matthew 28:19, di ba? "Go therefore and preach the gospel." Hanggang ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon yun, "Uy, umalis ka. Huwag ka lang dyan sa isang tabi. Kausapin mo yung katabi mo. Preach about me. Preach about Jesus. Share about Jesus. Share the word of God." Hindi mo alam, may pinagdadaan ng depression na yan. Kasi lahat ng mga tao may depression, laging nakangiti yun. Kaya kailan ka magsishare, hanapin mo kung kailan patay na, nagpakamatay na. Hindi, kapatid. I-share mo ang word of God kung may malasakit ka at pagmamahal ka sa taong yun. Amen? At ang sabi ng Diyos, saan ka man magpunta, kung gagawin mo yung layunin niya, He will be there with you. He will be always with you. Paano niya pinatunayan yun? The Holy Spirit. Kaya niya, sabi niya, He will give you another helper. Katulad ko rin, ibig sabihin ng another, katulad din ni Jesus to. Kaya nga ang tawag sa Holy Spirit is the Spirit of Christ. The Holy Spirit wants to be with you like Jesus was with His disciples. Kung paano ang ating Panginoong Jesus kasama niya ang mga disipulo, ganun din ang banal na Espiritu sa buhay mo. Katulad din siya ni Jesus. Kaya kung saan ka man pupunta, kapatid, you follow the Holy Spirit because the Holy Spirit is the Spirit of Christ. It's Jesus is in you. Yun yung Holy Spirit. Amen? Kaya nga, hindi sa buhay natin, alam nyo, napaka-bless natin. Binigyan tayo ng mapa ng Diyos. Ito yung mapa natin. At hindi lang tayo binigyan ng map, binigyan din niya tayo ng guide. Sino yun? The Holy Spirit. He is our guide. May nagga-guide na sa'yo, may mapa ka pa. Kaya ang buhay mo dapat, hindi petics,
ang buhay mo hindi yung tsamba-tsamba lang. Ang buhay mo sigurado at may layunin. Kasi may mapa ka at may guide ka. Kaya magiging matagumpay ka sa anumang larangan na susuungin mo. Amen ba? Mark 1:17, then Jesus said to them, "Follow me." Sabihin nyo nga, "Follow me." Yan ang sinabi ni Jesus sa'yo. At sinasabi ni Jesus sa'yo ngayon, "I will make you become fishers of men." Hindi ka lang nagpapayaman, hindi ka lang nagpapaganda ng buhay mo, kundi ikaw ay fishers of men. Nag-harvest ka ng mga tao. Dinadala mo sa paanan ng ating Panginoon. Yan ang pinaka-importante. Amen ba? If you are a follower, a disciple of our Lord Jesus Christ, kailangan kitang-kita sa'yo na ikaw ay mangingisda ng tao. At kapag wala kang isda, wala ka man lang isda na ibinigay sa paanan ng Panginoon, kapatid, magtaka ka. Are you really a follower of Christ? Because if you are a follower, He will make you a fisher of men. Amen? Yan ang ebidensya. Okay? And the next is, disciple forsakes that which hinders their follow. Lahat ng mga humaharang, lahat ng nagpapabigat, tinatalikuran mo dapat. Kasi when you are following the Holy Spirit, when you are following God, saan man magpunta dapat nandoon ka rin. Di ba kapag nagmamaneho po ng convoy ang sasakyan, kailangan nasa harap mo yung sasakyan na sinusundan mo. Kapag kakanan siya, nag-signal siya ng papuntang kanan, sisignal ka rin ng kanan para kakanan. Pag pupunta ng kaliwa, kakaliwa. Kapag bumibilis siya, bumibilis ka din. Kapag bumabagal siya, bumabagal ka din. Kapag hihinto yung sasakyan, hihinto ka rin, magbe-brake ka rin. At kapag may nakaharang doon sa sinusundan mo, you will honk, toot, toot, toot. Paaalisin mo. Ganon din sa buhay nating kapatid. Kapag ikaw ay sumusunod sa banal na Espiritu, sumusunod ka sa Diyos, anumang mga bagay na naghihinder, dapat pinaalis mo. Si Satanas maraming ginagawa yan para ma-block, maharang yung sinusundan mo para hindi mo makita ang Diyos. Kaya nagpapadala siya ng kung ano-ano sitwasyon sa pamilya mo, sa buhay mo. Minsan may galit ka sa asawa mo, may galit ka sa anak mo, hindi mo makita ang Diyos. You have to deal with it. Amen? Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para maalis yung mga bagay na hindi karapat-dapat upang lagi kang makasunod sa Panginoon. Amen? Ganun po ang ibig sabihin ng pagsunod. At tatalikuran mo yung mga bagay na hindi maganda. Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me," ito yung ni Pastora last time, sino dito gustong desire niya na makasunod sa Panginoong Jesus? Taas ang kamay. Sino dito? Let him deny himself, take up his cross, and follow me. May mga bagay kang isasakripisyo, kapatid. Katulad ng mga disipulo, mga mangingisda, katulad nila Pedro. Mark 1:17-18, then Jesus said to them, "Follow me. Sunod kayo, and I will make you become fishers of men." They immediately left their nets and followed Him. Talagang binaba nila yung lambat nila, sumunod sila sa Panginoong Jesus. Ganon din, kapatid. Ano yung mga bagay na dapat mong isakripisyo para makasunod ka sa Panginoon? Mahirap po ito. Ako po bilang pastor po, marami po ako mga bagay na sinasakripisyo. May mga time po na family reunion namin, hindi po ako nakaka-attend. Why? Because God wants me to be in that place and I need to be in that place.
Minsan meron kaming, okay, magano kami ng bakasyon, pang bakasyon, sobrang ano. Minsan hindi po. Tinatawag ako ng Panginoon. Maraming isasakripisyo. Ganun po katindi ang Panginoon. Minsan sinasakripisyo yung mga komportableng mga bagay sa sakripisyo mo. At hindi komportable yun para sa atin. Pero believe me kapatid, kapag sinakripisyo mo ang isang bagay sa Panginoon, mas hihigitan niya yung mga bagay na akala mong nawala sa'yo. Matuto ka lang kapatid. Amen? And I want to show you this picture. Sa US po, kilala po to sila, Chick-fil-A. Para po siyang KFC. Masarap na ano po yan. Kasi yung mga customer ko noon sa BPO, nakikita ko lagi nilang binibili to. Alam nyo ba na close sila every Sunday? Hindi sila nagbubukas pag linggo. Ang mga fast food, mas mabenta sila tuwing linggo. Tama ba? Kaya nga minsan 24 hours pa sila. Pero alam nyo po ba ang may-ari ng Chick-fil-A decided to close on Sundays? Our founder, Truett Cathy, made the decision to close on Sundays in 1946 when he opened his first restaurant in Hapeville, Georgia. Having worked 7 days a week in restaurants open 24 hours, Truett saw the importance of closing on Sundays. Nakita niya daw yung importansya ng pagsasara ng kanyang negosyo tuwing linggo, so that he and his employees could set aside one day to rest and worship if they choose. A practice we uphold today since 1946. Hanggang ngayon, ginagawa nila yan. Close sila Sunday. Kaya mo ba yung gawing kapatid? Samantalang yung mga kakompetensya mo, makikita mo, ang laki ng sales nila tuwing Sunday. Pinakamalaking sales sa araw na yon. Ikaw kapatid, ano yung sa mga buhay mo na yun yung pinakamaganda, yung pinakaganado ka, pero yun yung araw na dapat nasa Panginoon ka. Amen? And I want to share to you this story, and I will end on this story. Si Eric Liddell. Mapapanood niyo po siya sa Chariots of Fire. In 1924 Olympics sa Paris, he is a devout Christian. Liddell withdrew from the 100-meter race, his best event. Trinain po siya sa 100-meter dash. Talagang yun yung takbo, yun yung pinaka-the best niya. He withdrew. Umatras siya. Why? Because the heats were going to be held on a Sunday in Paris Olympics 1924. Tumapat ng linggo yung kanyang takbo. Yun yung pinaka-ano mo, yung pinaka-the best mo, yun na yung pinaka-aantay mo. Gold ang makukuha niya dito kapag na-beat niya. Pero anong ginawa niya? Umatras siya. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya. Because it is Sunday. However, Lindsay offers to yield yung kanyang kasama place in the 400-meter race. Kasi grupo sila. Yung isa niyang kasamahan, umatras. At sabi niya, Liddell, Eric, ikaw na tumakbo dito, 400. I-train siya sa 100 eh. Tatakbuhin niya ngayon, 400. Ang pinaka-best niya, 100. Pag ikaw train, isipin, maiksi lang yun. Pero ito, mahaba to, 400. Di ba? 3 beses ang ano. Hallelujah. Pero anong nangyari? However, Lindsay offers to yield his place in the 400-meter race is scheduled for the following Thursday to Liddell, and he accepts. And Liddell is not expected to do well. He's not expected to do well sa 400 kasi nga, sa 100 siya, doon siya magaling eh. But he nonetheless goes on to take gold. Naka-gold pa siya sa 400-meter. Liddell had competed in 200-meter finals for which he received bronze medal naman. Di ba?
Akala mo minsan wala na yung tagumpay mo dahil winidraw mo, dahil sinakripisyo mo yung linggo? Kapatid, mas madami kang makukuha, mas higit pa. At hindi niya maisip na mas kaya ko palang tumakbo ng 400 meter. You just don't know what God can do to you. Kaya nung bago siya tumakbo ng 400 meter dash, may nagbigay sa kanya. Liddell was handed a folded square of paper by one of the team, masseuse. Yung nagmamasahe. Ang sabi doon, "He that honors me, I will honor." And that is taken from 1 Samuel chapter 2 verse 30. Kung sino man na paparangalan ako, pararangalan ko rin siya. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi niya siya tumakbo sa 100 meter because it's Sunday. Pinarangalan niya ang Diyos sa araw na yon. Kaya naman pinarangalan din siya ng Diyos doon sa kanyang mga ibang laro. Amen? Ganun din ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. And he's actually a Christian, a missionary. And then in the next slide, dahil sa kanya po, there are fourfold tests ng obedience for God's moral law. Sa kanyang isinulat po. Sabi po doon, am I truthful? Kasi he is a disciple of our Lord Jesus Christ. Isipin mo, kahit atleta siya, pinagmamalaki niya ang Panginoong Jesus. Saan man. Negosyante ka man, pagmalaki mo. Housewife ka man, ipagmalaki mo ang Panginoong Jesus. Ano man larangan na meron ka, saang larangan ka, ipagmalaki mo ang Panginoong Jesus. Parangalan mo ang Diyos. Kaya nga, nasulat to ni Liddell, itong fourfold test of obedience to God's moral law. Am I truthful? Nagsasabi ba ako ng totoo? Totoo ba ako? Or may condition ako bago magsabi ng totoo? Or minsan nakakapagsinungaling ako? Minsan tinetest ka ng Panginoon sa mga sitwasyon. Kapatid, you are a disciple. Tumayo ka dapat sa katotohanan. Am I honest? Diba? Ako ba ay, ano ba yung Tagalog ng honest? Totoo. Tapat? Yes. Honest? Diba? Honesty is the best. Ngayon. Can I be absolutely trusted in money, in my work, even when no one is looking? Pag walang nakakakita ba, honest ka ba, kapatid? Totoo ka ba? Tapat ka ba sa ginagawa mo? Am I pure? In my habits, in my thought of life, in my motives, in relations to opposite sex? Yes or no? Or pinagsasamantalahan mo sila? Or gusto mong manlamang? Sa isipan mo ba? Naglalaro ba yon? Dapat pag-disciple ka ng Panginoon, pure ang thoughts mo. Ang puso mo, laging pure. Kaya nga sabi ni David, cleanse my heart, O God. Purify my heart. And last one is, am I selfish in the demands I make on my family, husband, wife, or associates? Am I badly balanced, full of moods? Minsan, malamig ako. Minsan, mainit. Tapos, minsan, malamig. Kailangan po, may standard ang ating Panginoon sa pagsunod. Amen? Wag naman dumating tayo sa punto na katulad ni King Saul. There was a story in 1 Samuel 15, chapter 15. Sabi ng Diyos kay Saul, Saul, patayin mo lahat ng Amalekites kasi matitindi yung mga yan, ibang klase yung pumapatayan. Patayin mo sila, wala kang ititira, pati yung mga hayop nila, wala kang ititira. Pero nung bumalik si Samuel yung propeta, sabi, ano tong mga naririnig ko? Ginawa mo ba yung pinagagawa ng Panginoon? Ang ginawa ni Saul, hindi niya pinatay, binuhay niya pa yung hari, tapos yung mga magagandang tupa, magagandang baka, tinira niya. Ang sabi ng Lord sa kanya, wipe them out. Pero hindi niya sinunod. Dahil alam niyang hindi siya sumunod sa Diyos, alam niyo kung anong ginawa niya? Sinacrifice niya yung magagandang yon.
Yung mga magagandang baka, magagandang tupa. Pero anong sabi ng Diyos? Obedience is better than sacrifice. Minsan may mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng Diyos as a disciple. At kapag hindi tayo nakakasunod, minsan we try to cover it with our sacrifices. Magbibigay na lang ako ng tithes sa church. Mag-o-offering na lang ako. Magpe-pray ako, magfa-fasting na lang ako. Why? Minsan yung mga bagay na yon to cover your disobedience to God. Just like Saul. Mga kapatid, yung mga kabutihan na sakripisyo na akala mo yun yung tama, hindi. Papaanuhin naman ako ng Lord. Nagpre-pray naman ako, nagfa-fast naman ako, nagbibigay ako sa church. Kapatid, magkaiba yun sa obedience. Kapag may ipinagawa sa iyo ang Diyos, siguraduhin mong gagawin mo. Amen? Because in obedience, there will be sacrifices. Mas piliin mo ang sumunod kaysa magsakripisyo. And in the last part, sabi dito ni Liddell, these questions logically follow from Liddell's definition of a disciple. A disciple is one who knows God personally and who learns from Jesus Christ, who most perfectly revealed God. One word stands out. Isang salita lang ang makikita mo sa kanila from all others as the key to knowing God. Dahil maraming mga nakakakilala sa Diyos, maraming nagsasabing Kristiyano, pero isang salita lang ang mag-i-stand out sa kanila. To having peace and assurance in your heart. It is what? The word obedience. If you are a disciple, a Christian, yan dapat ang nakikita sa iyo. Obedience. Are you being obedient to God? Tanungin mo sa sarili mo, kapatid, sumusunod ba ako? O ginagawa ko lang yung mga traditional na pagbibigay, pagpe-pray, pagbabasa ng Bible? Kino-cover mo lang ba yung disobedience mo? Kapatid, it's time to get things straight. It's time to shape up. Let's be a true disciple of our Lord Jesus Christ and be obedient. Amen.